So recently, nasa Quezon Province ako, nasa Lucena. I was invited para mag-judge sa isang cooking competition. And yun yung mga events na nakakatuwa kasi mas natututo ako. At the same time, mas lumalawak yung pag-intindi ko at pananaw ko sa Filipino cuisine. And then merong contestants from Lukban na isa sa mga dishes nila, kasi maraming components pero what caught our attention was their combination of grilled pork and buko shred. Napakasimple, napaka-uncommon. Kaming mga chefs na judges doon talagang na mind blown In fact, dahil doon, nakuha nila yung attention namin and they eventually won yung cooking competition. So, siguro gusto ko lang din i-share sa inyo yung iba pang combination na hindi natin madalas naiisip pagsamahin. Pero definitely pag nasubukan nyo to, mind blown din pare. So I have here my pork. Tinimplahan ko lang to ng patis tsaka konting suka. Lagay lang natin sa ating griller. Sa pagkakatanda ko, yung buko nila, hindi naman nila ito ginrill. But since nandyan na lang din naman, papasok ko na din doon sa ating uling. Kumbaga ito yung magiging interpretation ko doon sa winning dish nila na I'm hoping you guys at home would also try it. So habang ginigrill pa natin yung ating pork tsaka yung ating nyog, prepare na natin yung iba pang components. So we have here ginger. Okay. We're also going to slice our onions. Next, yung ating chilies. Vinegar. Fish sauce. Sugar. And of course, paminta. So habang tinatapos natin yung pag-grill ng ating pork, we can go ahead and scrape off yung meat ng ating coconut. Buko in, then yung ating pork. Mix lang natin. Once na na-coat nung ating pinaka-salsa or sarsa yung ating baboy tsaka buko, pwede tayo mag-serve. Right. Yan o. First time ko makatikim ng combination ng pork and buko. Nung narinig ko nga po yung ano niya, yung pangalan po nung ulam, sabi ko parang ang unique nga po pakinggan kasi may buko. Sarap, hindi siya nakakauta. Hindi siya mabilis makaano. Yung hindi siya makunat, sakto lang yung pinakalambot ng karne. Mabilis siya, So, yung mabilis siya anghang po isubo. niya, sakto lang. With all the farms that we have worked with in the past, marami sa kanila may aquaculture. And isa nga madalas nilang inaalagaan is hito. Yun din yung isa sa mga binibida nila dito sa Vera Farms. And I think nakapag-prito na tayo, nakapag-sinabawan na tayo. So I thought of making a dish na pwede mo rin i-apply sa iba pang isda. And I think this would be particularly mas masarap pag hito yung ginamit natin. Gagawa tayo ng hito sisig. So ito yung ating hito. Na-fabricate na to, natanggal na yung laman loob. We're just gonna season this with some salt and pepper. And then, coat lang natin siya. This is going to be the first cooking process na gagawin natin, which is i-grill muna natin siya. What I'm trying to achieve here is yung parang smoky aroma na paborito natin at hinahanap natin sa mga authentic sisig recipes.
We're just going to wait na ma-char yung isang side and then we'll flip it para makuha rin yung ganong consistency. So maganda na yung pagkakaihaw ng ating hito. Set aside ko lang ito. Right? So we have here our onions. Ako, mas bet ko yung mas maraming sibuyas. Lagyan lang natin ng konting vinegar. Asin. Brown sugar. And then maraming paminta. So next up yung ating chilies. In. And then, yung ating pipino. And then, mix lang natin to. So lalagay ko na yung ating calamansi juice. So maghihimay na lang tayo ng laman ng isda. Rekta na natin doon. And then we'll finish it off with our mayonnaise. Yes, mukhang masarap to ah. Sana pumasa sa inyong panlasa. Akin yung pulutan. Alam ko may dala po kayo from Tacloban. Yes. Pwedeng Ang aming pinagmamalaking tuba. tuba po. Yes. Ang alam ko kasi sa tuba at yung kinasanayan ko po talaga is yung freshly harvested. From coconut. Opo, ito po ay Ito ay nalalagyan ng piniperment siya ng few months. Tapos parang naging red wine na talaga siya. talaga po. Coconut red wine. Pure yan, pure coconut red wine. Ang sarap. Perfect. Hindi pa nakakainom pero bolero na. Ang sarap. Ito, chef. Cheers. Cheers. Sa ikalawang pagkakataon, tinanggap ko ang hamon ng rap sa ruleta laban sa isang bagong katunggali. This time, mula sa mundo ng social media. I'm Juju, and I've been a content creator for I think almost 3 years now. Most of my content revolves around Filipino international food. So I'm always trying to find different content na I think my viewers will enjoy. May kamukha daw akong chef. Di ko alam, baka sa ilong or something. Pero sabi ko, sino ba tong Chef JR na to? Tapos doon, na-discover ko yung Farm to Table. Sinabi man nila na magkamukha tayo, Jujumau. Pero sino naman kaya ang mas angat pagdating sa pagluluto? The Food Explorer community is so excited to have you, Jujumau. Thank you for having me. Of course, it is our honor. Mga kwan tayo eh, mga IP lineage. Natangkan nga talaga. Welcome to Farm to Table. Thank you. Last time kasi bumisita kami sa shop ni Ermats. Ang team natin was able to visit yung inyong shop at Yes. matikman yung inyong pinagmamalaking produkto. Yes, yung putli mandi, which Yes. is parang Mindanao na sticky rice cake. I recreated yung putli mandi, which is actually a tausog delicacy. Para siyang cross between palitaw and palitaw na may bukayo sa loob. Pero ang pinakamaganda kasi dito is the story of that product na you're able to tweak it para maging competitive internationally. Right? I think, well, that's the brief. Kasi the Philippines, for me, parang the Philippines has so much to offer. The Philippines parang has a lot of unexplored dishes na hindi pa alam ng international community. I totally agree. And I think ang pinaka-best way para mas ma-explore pa natin yan, mas ma-push pa natin yung boundaries na yan. Lagi kong sinasabi kasi yun, we will be doing a Rap sa Ruleta Cooking Showdown. Okay. Talagang isda. Talagang isda. Sabi mo, bumabalik. Oh, chicken. So we have chicken. I don't mind, yes. Ang ating method of cooking. Ayan. Pwede. Kayang-kaya.
chickens to these are things na maraming recipes that revolve around it. So, Yes. dun yung challenge kasi you have so many options. That being said, Juju, Yes. let's roll. Yeah. Mamamalengke tayo. Yes. Okay, the best man win. Yes, sir. So, bale, yung game plan natin, unahin natin yung protein natin. Okay lang po, mag-request po ako sana ng chicken thigh. Opo, siguro mga 2 piraso po. Meron po ba kayong mga buto-buto ng manok? Okay na po, siguro mga 3. Kuha rin po ako ng konting paa. Pabigay po ng magandang presyo ate. Sige, thank you po. Yung leg ng manok. Yes, so yung inspiration ko for this dish basically is yung Cordilleran na pinikpikan. Kasi I recently came from Baguio City, tapos sobrang na-inspire ako sa mga Cordilleran dishes. And syempre, since my heritage goes way back to the Ilocos region, I wanted to sort of make my own twist dun sa dish na yun. But using mga ingredients na available sa mga palengke dito sa may Manila. Tay, pwede ba akong makabili ng longganisa na kahit 1/4 lang? Na hindi nyo na ibabalot? Ang galing lang kasi habang nung nag-iisip ako, may nagsastuff talaga ng longganisa. So, napadali yung buhay ko kasi, yun nga, templado na siya. Hindi mo na kailangan mag-isip ng paano ko pa siya mapapasarap kasi kailangan mo lang siyang i-incorporate dun sa gagawin natin. Marami pong salamat. May cherry tomatoes po ba kayo? Ayan. Okay na po yan. Thank you po. Kuha lang po ako ng isa pong ng tali ng wansoy. Habang nandito tayo, siguro mag-a-add na rin ako ng isa pang ingredient na tingin ko magpapalasa sa sabaw natin. Kasi sobrang simple ng dish natin. So naisip ko, paano kung haluan ko siya ng roasted na talong. Out of all ng mga vegetables na iniihaw natin, doon talaga lumalabas yung pagka-smoky na flavor doon sa talong. So inisip ko, isama yun. What we're going to do, since i-stuff natin dun sa chicken natin, ang gagawin ko ay magde-debone na lang ako ng leg quarter. Pabili lang po ako, ma'am, ng 3 piraso ng leg quarter. Ang pinakahahanapin ko dito is yung may malaking balat para ma-roll natin siya ng mas maganda. Traditionally sa pinikpikan, gumagamit talaga sila ng etag or yung kiniing, which is yung smoked and salted pork. Although here, I tried my luck na hanapin siya dito, pero wala talaga. Inisip ko, ano yung available dito sa Manila na sinusmoke na pwede i-add dun sa dish natin. Kunin ko na po itong siguro mga 3 piraso po ng tinapa. Nakita ko tong labahita fish. Medyo meaty siya, mas rich. Medyo nakakapag-flavor siya ng broth. So yun yung try natin gamitin din. Isang karot, 2 patatas. Bala kong i-mash yung ating dish. And then, siguro gawin natin creamy. Bili lang tayo ng all-purpose cream. That's all we need. Tara! Chef JR, maganda ka sa akin. 45 minutes ang meron tayo para tapusin yung ating dish. Ready? Ready? Chef! Go! Go! Game! Okay. Right. Okay, medyo... I think I overstepped a bit. Hindi ko teritoryo to, but then I'm here to have fun. I just cook whatever I'm craving for at the moment. Yeah. Yung mga stuff na ganun. So, actually, even before this is something na, ito yung una kong niluto coming from Baguio. Talaga? Going home, yes. Kasi sobra ko siyang na-enjoy. Inisip ko parang may mas isasarap pa pala yung yung tinola. Parang gano'n. Oh, yes. Yes. At saka lalo na pag nandun ka kasi sa Baguio or Mountain Province, the weather, I think, plays a part Yes, tama. in siguro conditioning your palate. Actually, the process starts with your cured meat. Yes, tama. So mahaba talaga siya, pero once you've done that part, yun na yung mabilis. Ako naman, on my side, ako yung nagde-debone. This pinikpikan dish is in no ways traditional. Alam natin naman na hindi masyadong kilala pa yung kunyari yung itag or kiniing dito sa Manila area. This is our take sa mga traditional like mine. Para itong afritada na kasi may patatas and carrots. So in a way, para siyang deconstructed. Tapos ikaw naman, you have your own interpretation of pinikpikan kung wala ka ng mga key elements like etag or kiniing. Ideally, if it turns out right,
Yeah, people from Manila can try it. using recreate. yung mga, Yes, sir. What they have at home. So mainit na yung pan natin. Sakto nilagyan ko na rin ng mantika. Pwede na tayo mag-sear ng ating chicken. Since stew ito, we're basically just going to brown yung ating chicken. So ngayon, isasalang na agad natin to. Once the chicken has been burnt a bit, and I picked parts such as yung chicken head, chicken carcass, kasi ito yung mga maraming collagen dito, nanggagaling yung maraming lasa. Okay, so habang nag-roast yung ating mga chicken feet, dito naman tayo sa ating pot. Maglalagay tayo ng wansoy, sili, garlic, ginger, konting onion leeks, or green onion. So tubig lang to. Yung flavoring ko dito would be yung yung patis. You would season it like you would tinola. So dito lang tayo maglalagay tayo ng konting patis since may alat na tayo from the dried fish. Tapos magdadagdag din tayo ng paminta. Ayan. Freshly cracked black pepper. Yung ating labahita. Siguro lagay tayo ng mga isa, 2 piraso. Yung gusto natin mangyari dito is, after a while, ihahango rin natin yung tinapa natin kasi ayaw natin madurog yung mga laman niya tapos maghalo sa sabaw natin. Pero pwede pa rin naman kainin yan. More water to cover. Lagay tayo ng cherry tomatoes. Habol natin yung tanglad natin. Napaka-importanting ingredient to kasi it adds a lot of depth to the dish. I just wanted to, baka sakali lang ako na pwede tong madagdag. Again, I wanted to build up on the smoky flavor of yung dish natin. Since okay na ako dun sa browning na nangyari dun sa ating grulad, lagyan na natin ng ating water. And after that, sasabay lang natin yung ating carrots. And then, para siguradong masarap, lagay na rin natin yung natitira pa nating longganisa. Titikman natin. Oo. Ju, last 12 minutes? We're good? Yes. Kaya-kaya. Laban yan. Since okay na ako dun sa lambot ng ating carrots at saka ng patatas, imamash ko siya as part ng ating presentation. Lalagyan lang natin yan ng cream para mas lumalim at saka mas maging kaaya-aya yung lasa niya. Siya yung magiging pinaka-starch ng ating dish. I overheard doon kay chef na gagawin niyang starch yung potato. So iniisip ko, should I make this eggplant a base dun sa soup natin? Try natin. Ooh! Bagay, bagay. Tapos, rekta na tayong plating. At this point, pwede na natin hanguin yung fish natin. Ay, chef, baka naman pwede makakuha ng cream. Sure. Kaming cream lang. Okay na. Thank you. Napakagalante ng chef Of natin. course, go. Thank you, chef. Walang, No problem. walang masamang competition dito. Yes, sir. Saya lang. Super nag-deviate talaga ako sa ano bang tawag doon? Sa recipe. But natikman ko parang, ay, masarap ata may creamy element. So, haluan ko lang siya ng konting cream lang. Kasi feeling ko bagay siya. Last minute ko rin naisipan, since may blender pala tayo on set, i-blend ko lang to, tapos doon ko siya ihahalo sa cream para mas maging maganda yung mouthfeel, mas maging silky siya, mas maging pleasant siya kainin. Para medyo different siya sa nakasanayang nating soup. We're down to our last 3 minutes. Pero si Juju Mau, medyo nagkukumahog pa na tapusin ang newest addition sa kanyang pinikpikan. Maganda natin. Magdadagdag lang ako ng konting cream. Okay, so at this point, pwede na natin siyang tikman. Please, please, please. Sana masarap ka. Ooh. Okay. To judge yung ating mga pinaghirapan, nagtawag tayo ng expert
Si Ma'am Lisa. The best. Expert yan kasi 3 years na siyang nag-work dito sa palengke. Wow, it's a lot. Pero on top of that, she is also a karinderya owner. So legit na legit yan, ma'am, no? So, Ma'am Lisa, papatikman lang po namin sa inyo yung niluto namin ni Juju. Wow. Hey. Nagustuhan mo naman siya, ma'am? Okay. Alright. Tikman mo nyo naman po yung isang putahe natin. Kamusta naman po yung pangalawa? Masarap din. Masarap din. Pero syempre, mamimili ako ng isa. Siyempre, ma'am. Siyempre. Naghirap kami ni Juju dyan para makuha ang iyong oo. Pwede na ba akong pumili? Yes, ma'am. Ano pong mas nagustuhan ninyo? Siya. Hoy! Okay. Bakit niyo po mas nagustuhan? Kasi paborito ko yan. Sumakto. Sorry, pare. Ma'am, ako po yung nagluto niyan. Okay, tama na. Pag ganyan yun, wala tayong laban pag ganyan. Of course, marami tayong iba't ibang food cultures using different ingredients, showing yung different flavor profiles. Pero generally speaking, bigyan mo ang Pilipino ng matamis na makrema, approve yan. Yung dish that I came up with came out okay, I think. Better than I expected. Kasi nung una parang kinakabahan ako. Sabi ko, grabe, parang hindi ata to lalabas ng okay. Kasi yun nga, nag-experiment ako like last minute. But good thing everything worked out. So I look forward to the next chefs who will be on this platform. Kung na-inspire ka rin namin na gumawa ng Rapsa dishes at home, here's a quickie recipe recap. For Juju Mouse bootleg pinikpikan, mag-ihaw lang ng iba't ibang piraso ng manok. Pagkahango ng manok, ilagay ito sa kaldero kasama ng lemongrass, garlic, ginger, soy, sili at onion leeks. Ihalo ang daing, tinapa at kamatis. Timplahan ng paminta. Ibuhos ang tubig pansabaw at isalang sa kalan. Tapos ilagay ang tanglad. Samantala, mag-ihaw ng talong. Then peel off the skin and mash it. Timplahan ng konting asukal. Tapos ihalo ito sa sabaw. As an optional step, maaari mo pang pinuhin ang sabaw in a blender at samahan ng konting all-purpose cream for a richer and creamier taste. As for my chicken bulag, remove the bones from the chicken leg quarter. Asinan ito ng kaunti. Tapos ipatong dito ang longganisa. Roll the chicken leg quarter stuffed with longganisa and secure it with twine. Sear it on a pan. Halo ang tubig. Ilagay ang carrots at patatas. Hanguin ang patatas at pinuhin dito. Add all-purpose cream. Hanguin naman ang carrots at pinuhin din ito. Once those components are ready, pwede ka na mag-plate. Alright, Food Explorers, Juju, masalamat lang tayo kay Ma'am Lisa. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Saan po kayo nila pwedeng puntahan? Ang akin namang karinderya ay sa may Santa Lucia, Parada Street. Makikita niyo yan sa tabi lang siya ng kalsada.